Alam mo ba kung bakit sa South Korea, karamihan sa mga electric fan ay may built-in timer? Dahil ito sa isang urban legend na kilala bilang fan death. Ang paniniwala ay kung matutulog ka sa isang saradong kwarto na bukas ang electric fan, hindi ka na magigising kinaumagahan. Ayon sa teorya, ang fan daw ay lumilikha ng vacuum, ninanakaw ang hangin, at nagiging sanhi ng suffocation. O kaya naman ay pinapababa nito ang temperatura ng katawan mo hanggang sa magkaroon ka ng hypothermia. Ngayon, iisipin mong imposible at walang scientific basis. Pero may isang kwento mula sa isang pamilya na baka magpabago ng isip mo. Noong summer ng 2007, sa isang maliit na apartment sa Seoul, nakatira ang pamilyang Park. Sina Mr. at Mrs. Park at ang kanilang dalawang anak, si Minjun na 10 taong gulang at si Sujin na 8 taong gulang. Tag-init noon at sobrang init ng panahon, lalo na sa gabi. Ang apartment nila ay maliit lang at kulob, kaya naman ang tanging paraan para makatulog sila ng mahimbing ay ang paggamit ng electric fan. Mayroon silang isang luma at malaking industrial fan na nabili nila sa isang second-hand shop. Malakas ang hangin nito pero maingay at medyo kinakalawang na. Isang gabi habang naghahanda silang matulog, nagreklamo si Minjun sa kanyang ina. "Yoma, ang init-init po talaga. Pwede po bang sa kwarto namin ni Sujin ilagay yung electric fan ngayong gabi?" Karaniwan kasi sa sala ito nakalagay kung saan natutulog ang kanilang mga magulang. Pumayag si Mrs. Park. "Sige, pero i-on nyo lang sa pinakamahinang setting ha. At iswing nyo para hindi direkta sa inyo ang hangin." Tumango ang magkapatid at masayang dinala ang fan sa kanilang kwarto. Habang inaayos ni Minjun ang fan, napansin niyang sira ang swing function nito. Hindi na ito gumagalaw pakaliwat pakanan. "Eoma, ayaw gumalaw nung fan," sigaw niya. Sumilip ang nanay nila. "Nako, hayaan nyo na. Itutok nyo na lang sa pader para hindi direkta sa inyo ang hangin." Pero dahil sa sobrang init, nagkatinginan ng magkapatid at nagkasundo na itutok na lang ito sa kanila para mas malamig. "Hayaan mo na, ate. Mas masarap matulog pag malamig," sabi ni Sujin. Isinara nila ang pinto ng kwarto, isinaksak ang fan at itinutok ito sa kanilang dalawa habang sila ay nakahiga. Sa lakas ng hangin nito, halos hindi na nila marinig ang ingay mula sa labas. Maya-maya lang, nakatulog na sila sa ilalim ng malakas at malamig na buga ng hangin. Kinaumagahan, nagising si Mrs. Park. Napansin niyang sobrang tahimik. Karaniwan, maaga nagigising ang kanyang mga anak para maglaro. Nagpunta siya sa kusina para maghanda ng almusal, pero wala pa ring ingay mula sa kwarto ng mga bata. Makalipas ang 1 oras, kinatok na niya ang pinto. "Minjun, Sujin, gising na, almusal na tayo." Walang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero nakalock ito mula sa loob. "Mga anak, buksan niyo ang pinto," sabi niya habang unti-unting kinakabahan. Paulit-ulit siyang kumatok, pero wala pa ring sagot. Nagsimula nang magpanik si Mrs. Park. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinubukan nilang sirain ang lock ng pinto. Sa wakas nabuksan nila ito. Ang unang bumungad sa kanila ay isang napakalamig na hangin na para bang galing sa freezer. At ang tunog, ang malakas at walang tigil na pag-ikot ng electric fan. Pagtingin nila sa kama, nakita nila ang kanilang 2 anak, si Minjun at Sujin. Nakahiga sila payapa na para bang natutulog lang. Pero maputla ang kanilang mga labi at asul ang kulay ng kanilang mga kuko. Lumapit si Mrs. Park at niyugyog ang kanyang anak na si Minjun. "Anak, gising," sabi niya, pero ang katawan ni Minjun ay malamig at naninigas na. Sumigaw siya sa takot at gulat. Tinawagan nila agad ang emergency services. Pagdating ng mga paramedic, sinubukan nilang i-revive ang mga bata pero huli na ang lahat. Wala nang buhay sina Minjun at Sujin. Nang tanungin ng mga investigador ang mga magulang, sinabi nilang malusog ang kanilang mga anak at walang anumang sakit.
Ang tanging kakaiba sa kwarto ay ang nakatutok na electric fan sa mga bata. Sa isang kwartong sarado ang pinto at bintana. Ang official cause of death ay hindi naging malinaw. May mga nagsabing baka nagkaroon ng undiagnosed heart condition ang mga bata. Pero sa isip ng maraming tao, lalo na sa mga nakatatanda, iisa lang ang dahilan, fan death. Mula nang mangyari iyon, kumalat ang kwento ng pamilyang Park sa kanilang komunidad. Naging isang babala ito sa lahat. Ang lumang electric fan na iyon, na dapat sana ay magbibigay ginhawa sa init ng gabi, ang siya palang nagdala ng walang hanggang lamig sa pamilya. Hindi na muling gumamit ng electric fan ang mag-asawang Park. Bawat gabi, kahit gaano pa kainit, mas gugustuhin na nilang pagpawisan kaysa marinig muli ang ugong ng isang electric fan, isang tunog na nagpapaalala sa kanila ng gabing kinuha ang kanilang mga anak. Ang kwentong ito, totoo man o hindi, ay nag-iwan ng malalim na takot sa kultura ng South Korea. At hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala na ang simpleng electric fan ay may kakayahang magnakaw ng hininga sa gitna ng gabi. Kaya sa susunod na matutulog ka na bukas ang electric fan sa isang saradong kwarto, baka gusto mong isipin ulit. Baka ang hanging nagbibigay sa iyo ng ginhawa ay siya ring huling hanging iyong madarama. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Mag-ingat kayo palagi.